So yun na nga mga kabisdak, ito yung kinakatakutan ng lahat na maaari pang lumaki o sumiklab pa yung kaguluhan sa Iran kontra sa Israel, no mga kabisdak. At ngayon, yan ang ating pag-uusapan. So yun na nga mga kabisdak, no, marami ang nabahala sa nangyari ngayon sa ating mundo. So kakapasok lang ng balita na mismong mga Iranians media ay kinumpirma na isa sa leader, sa supreme leader ng Iran, no, na si Ayatollah Ali Khamenei is kumpirmadong namatay dahil sa pangbubomba or airstrike ng Israel at US, no mga kabisdak. So ang masaklap dito dahil may mga nadadamay, no. So may mga kamag-anak at apo ang nadamay sa pagkamatay sa isa sa leader ng Iran, no mga kabisdak. So grabe na rin kasi sunod-sunod ang airstrike or pambubomba ng US mismo sa Iran, no mga kabisdak, at marami ang namamatay doon dahil sa yung doon ang pinakamalupit sa mismong no, yung tumama yung bomba sa school at marami ang nadamay, mahigit 100 ang namatay. So karamihan doon ay mga batang babae na nag-aaral. So yun ang nakakalungkot kasi nga pati ang mga mismong civilian is nadadamay sa kaguluhan ngayon, no. So yun na nga nagkatotoo na nasa nakasulat sa mismo sa Bible, no, na darating ang time is mag-away-away ang magkabilang bansa. So ngayon itong nakakatakot kapag mas sumiklab pa, pero nagbabala ang US kung hindi talaga daw tumigil ang Iran, talagang pupulbusin nila. Pero yun, after nung airstrike or pambubumba ng Israel at US, mabilis naman gumanti ang mga Iran, no, taga-Iran. So binumba din nila yung mga base ng US. So binumba nila mismo yung pinakamalaking airport, no, sa Kuwait. So sa ibang lugar pa, sa Dubai. So marami pang lugar na binumba, ginantihan ng mismo ng mga Iran, no. Pero yun, yung ibang mga missile is nasaluman, pero may iba pa rin talaga na bumagsak or yung mga hindi nasalo ng air defense, no mga kabisdak. So yun ang nakakabahala ngayon kasi nga sa lugar na yan, mismo sa Middle East is nababahala ang ating gobyerno dahil alam naman natin libo-libo ang mga Pinoy na mga OFW ang mga nagtatrabaho, no. So napanood nyo man, kung napanood nyo kanina, ang sabi ni Pangulong Marcos ay handa na sila at ready na sila para sa pwedeng mangyari na pagpalikas kung tuluyan ng mas lalo pang lumala ang tensyon sa Iran kontra sa Israel. So yun, marami din kanina, no mga kabisdak, ang dito sa Pilipinas ang nagrarally na tutol bakit nangingialam pa mismo ang US dahil yun daw ang nagpapasiklab ng kaguluhan. So yun, balik tayo dun sa mismong leader, no mga kabisdak. So matagal pa lang naging leader to si Ayatollah Ali Khamenei, no mga kabisdak, since 1989 pa. So nagtapos ang kanyang buhay dahil sa pangbubomba ng US at Israel. So ngayon, ito ang kinakatakutan natin. Kung mas lalo pang tumindi ang tensyon ng magkabilang bansa, no? So marami talaga ang madadamay dito. Mismo ang mga civilian talaga ang kawawa dito, mga kabisdak. So anong mangyayari kapag tuluyan pa? So ang tinatarget ngayon mismo ng US at ng Israel na bubumbahin o pupulbusin, mga kabisdak, is itong yung mga lugar na kung saan merong mga nuclear bomb. So tutol kasi mismo talaga. Bakit nagkakaano talaga dito, no, ang Israel at ang US? Kasi nga mismo itong si Ayatollah, no mga kabisdak,
is talagang nagbabanta sa seguridad o sa ano, kumbaga may ano siya na palawakin pa yung mismong nuclear bomb. So possible pagdating ng panahon, alam naman natin yung nuclear bomb pagka yun ang sumabog is talagang malaking pinsala sa mundo, no? Kayang lusawin ang mundo natin. So kaya ayun ang tinatarget mismo talaga. So marami ng mga nuclear bomb na napulbos na, no, or binumba na or inner strike ng US, hinulugan ng mga bomba, no. So ilan na lang daw yun ang maaari pang targetin, pero karamihan sa kung saan nakapwesto ang mga nuclear bomb is napulbos na. So magandang balita yan, no, mga kabisda, kasi nga nakakatakot kapag lumubo or tuluyan pang dumami yung nuclear ng Iran. Alam naman natin pagdating sa ano, 'di ba, is religion. Pagdating sa mga Muslim, no, talagang matindi. So 'yun ang sinusulong ng US at Israel. Ang ating magagawa ngayon naway hindi na sumiklab ang kaguluhan ito, kasi ang kawawa hindi lang yung mga mga civilian sa magkabilang panig. Israel kasi gaganti. Alam naman natin na gaganti ang Iran sa Israel, tama? Kahit nga dito sa ibang lugar sa Middle East is talagang gumanti sila. So paano na lang kapag tuloy-tuloy o sumiklab ang kaguluhan? Maraming madadamay. At hindi lang yan, kasi syempre sa mga lugar na kung saan binanggit sa Middle East, no, marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho dyan. Kawawa naman. So marami tayong nakikita na talagang nakakatakot na, kasi nga naririnig nila yung pagsabog. So meron din akong kamag-anak nandun ngayon sa Kuwait, meron sa Saudi. So naririnig nila, no, ang pag-atake ng mga US US base ng nandun mismo sa Middle East, ng pag-atake ng Iran. So yan, sana at hindi maging ano pa. Yan ang ano lang naman natin dito, mag-pray lang tayo, kasi nga yun, mahirap kapag tuluyan pang sumiklab or lumaki pa itong kaguluhan na to. Dahil grabe malalaking bansa yan. Pwede tayong madadamay dyan kapag mas tuluyan pang sumiklab. So kanina alam naman natin yung UN, no, mabilis ang nakipagpulong siya sa mga iba't ibang bansa. Siguro yan ang pag-uusapan nila, yung face or tawag nito, yung kumbaga face poll, kumbaga dapat maging mahinahon or pag-usapan ng mabuti, no. So ngayon syempre alam naman natin isa sa leader ng Iran is namatay na. So ngayon ang matindi ang paghihiganti ng Iran. Yun ang nakakatakot ngayon, mga kabisdak, no. So yun lang ang tanging sandalan lang natin is magdasal lang na sana madaan sa magandang pag-usapan, kasi alam naman natin ang Israel, hindi naman, alam naman din natin ang US, alam naman natin yung namumuno ngayon. Talagang pag isang salita niya, gawin nyo to, gawin talaga. Okay, so para lang naman din yan sa kabutihan din, no? Kasi alam naman niya ang mangyayari kapag hindi niya or hindi nila sugpo yung masamang gagawin ng mismong namumuno sa Iran. So yun, ngayon matindi, kasi nga nakakalungkot lang na namatay nga yung yung leader doon, ang namumuno, ay marami namang mga sibilyan na nadadamay. Ang pinakamasakit doon, mga kabisdak, kasi wala namang kamumuwang yung mga nag-aaral, mga bata pa, at nadamay sa pagbubomba ng US laban sa Iran. So yun lang, naway hindi to hindi sumiklab pa. So pray lang tayo na maging okay ng lahat para hindi pa mas tuluyang sumiklab. So yun lang, no, mga kabisdak, ay update tayo kung ano pang mangyayari. At yun lang ang ating nasagap na balita. Kung hindi ka pa subscriber ka Bisaya, huwag naman sana kalimutan i-subscribe ang ating munting channel. Malaking tulong na yun para makatulong kay Bisaya, no, mga kabisdak. At maraming salamat, at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa ating gagawing video.
Kung saan nakarating tong video na to, paki-comment naman sa baba. So yun lang, maraming salamat sa lahat ng nakapanood ng video na to. Big love shoutout sa inyo. God bless. So yun lang, maraming salamat. Naway pagpalain kayo ng Panginoon. So yun lang, maraming salamat mga kabistak.